Nakatanggap agad si Britney ng bouquet ng bulaklak. Paglapit niya pa lang sa organizer ng event na yon, malugod niyang tinanggap naman iyon matapos na makipagbeso. Hindi makapaniwala ang head ng event na sa wakas ay papaunlakan na sila ng kilalang Pilipinang pintor na nakabase sa Malaysia. Parang suntok sa buwan kasi yon, kung kaya naman, ganun na lang ang tuwa niya ngayong kaharap niya na ang babae. Maraming salamat po, Miss Joanna. Hindi po talaga namin inaasahang papayag ka na. Medyo maluwag lang sa schedule ko, kung kaya ako nakapunta. Tipid na sagot ni Britney na iginala ang mga mata sa mga kalahok. Nakaupo na sila at ready na ang event. Hindi niya binanggit ang personal na lakad dito. Hindi niya mapipigilang mapangiti. Parang kailan lang ay ganun na ganun siya. Kagaya ng mga to, hindi siya umaasang mananalo. Ine-enjoy niya lang ang ginagawa, ngunit sa uli palagi siyang may gantimpala. Hindi niya malilimutan ang pakiramdam ng pinaghalong kaba kasi baka hindi maganda ang kalabasan ng kanyang ipipinta. Ngunit kada matatapos ang event, nagagawa naman niya yun ng maayos at maganda. Ang dami nila, mukhang mahihirapan yata kami pumili ng mananalo. Biro niya na ang tinutukoy ay ang mga kalahok sa event. Ganun pa man ay nasisihan talaga siya. Tumawa ang head ng event. Oo nga, Miss Joanna, dinagsa ang competition at masasabi ko na isa ka sa nag-inganyo sa kanilang lumahok at dumalo. Ang iba dyan galing pa ng mga probinsya para lang after ng event ay makapagpa-picture sa inyo bilang souvenir. May na-interview pa nga kami na kahit hindi sila manalo, basta makadaupang palad nilang isa sa kanilang tinitingala at hinahanga ang painting artist ng panahong ito. Higit pa raw yun sa papremyo namin. Isa ka talagang buhay na inspirasyon sa kanila, Miss Joanna. Natawa si Britney, tinitigan ang mukha ng medyo chubby na babaeng head ng event. Mukha naman tong hindi nagsisinungaling o binobola lang siya. Gayunpaman ay parang hinaplos ang kanyang puso sa narinig. Naisip na sobrang popular na pala sa bansa kahit hindi naman siya dito talagang sumikat. Wala siyang ibang maramdaman noon kung hindi ang maging proud. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya bago matupad ang lahat, ang buong akala niya nga ay hindi na yun makukuha pa. Magiging malabong pangarap na lang niya sa hinaharap. Ngunit heto siya, patuloy na mas nakikilala pa kada usad ng araw. Naisip niya ang dating school sa Alfonso. Lihim din kaya siyang chinicheer ng mga dating naging guro. Nakakatuwa naman na may na-inspire pala akong mga kapwa ko na kapareho ng hilig. Opo, Miss Joanna, kaya sobrang maraming salamat talaga sa pagpapaunlak mo ngayon. Ilang usap pa at iginiyan na siya na isa sa mga staff patungo sa kanyang magiging pwesto. Panel judging ang ganap. Hindi lang si Britney ang judge. May ilang mga kilalang local artist gaya niya ang naroon. Kapag sinabing local, sa bansa lang sila halos kilala. At si Britney, international ang sakop niya, kaya mas magaling siya. Ganun pa man, hindi yun naging hadlang para makisalamuha rin sa kanila. Habang prenting nakaupo sa pwesto ay panalingon niya kung saan nakapwesto ang mga anak na mukhang namang behave. Abala sila sa panonood sa kanilang paligid na para ba ang nasa harapan nilang lugar ay wala sa Malaysia. Culture shock? Hindi, natutuwa sila sa mga bagong nakikita. May tig-isa na silang lobong hawak-hawak. Hindi pumayag ang dalawang bata na hindi bilhan ni Manang Elsa na naiilang na lang. Nasisiguro ni Britney na mamaya after ng event, mas magiging maligayang mga ito sa gala. Wala pa man ay naiiyak na si Kenji nang matanaw niya ang pagdating ng pamilyar na bulto ng asawa. Nahagip ng kanyang mga matang pag-ibis nito mula sa taxi. Naburo ng kanyang mga mata sa dalawang batang kasunod nitong bumaba, pati kay Manang Elsa at Yaya at Ina na kilalang kilala rin niya. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kung nakakalakad lang siya, kanina pa niya pamartya na pinuntahan sila o marahil ay hindi rin dahil sa ipinangako niya. Sir, may masakit po ba sa inyo? Bulong ng kasama niyang caregiver na kaagad lumapit. Wala, wag mo akong pansinin. Alanganin tumango ang caregiver at bahagyang lumayo na sa kanya. Sa bandang huli siya ng mga kalahok kung saan ay hindi siya gaanong mapapansin. Makita man hindi siya mamumukhaan agad dahil sa distansya. Tissue po, muling lapit ng caregiver. Hindi tinanggihan yon ni Kenji. Nanatili ang kanyang mga mata kay Britney na panay ang ngiti sa kanyang kausap. Mga ngiti ng babae na sigurado siyang masaya. Ganun kasi ang ngiting natatanda niya noong magkasintahan pa lang sila.
puro at inosente. Pinunasan niyang mga luha. Dapat na maging maligaya na siya dahil sa 3 taong lumipas muli niya nakita ito at ang anak kahit pa para sa kanya ay hindi ito sapat. Gusto niya kasing mayakap ito. Hindi lang basta makita. Kahunghangan ang sinabi niya sa kapatid. Gusto niyang mayakap ang mag-ina. Ibang-iba ng itsura nito na huling natatandaan niya. Lumusog to, bumalik sa dating masiglang lahat sa babae. Hindi lang sa mga mata, sa mga ngiti, kundi sa buong aura ni Britney ay mababakas ang lahat. Ang pagbabago na ginawa ng tadhana habang wala siya sa piling nilang mag-ina. Okay na nga siya, maayos na sila. Magiging masaya na lang siguro ako para sa kanila. Hindi ko na sila guguluhin pa. Okay na ako. Na magsawa sa kakatingin sa dating asawa ay ibinaling naman niya ang paningin sa kanilang anak. Ang huling natatandaan niya ay ang liit pa nito. Ngayon, big boy na ang Noah nila na minsang napabayaan niya at muntik nang mapahamak. Hati ang itsura nito sa kanila ni Britney. Habang pinagmamasdan ang galaw nito, maraming katanungan ang gumugulo sa isipan niya. Kilala niya kaya ako? Malamang hindi. Bakit ipapakilala ni Britney ang gaya ko ng tarantado sa kanya? Kinasusuklaman niya ako. Kung magpapakilala akong daddy niya, hindi kaya siya maguluhan? Tanggapin niya kaya ako? Ganun pa rin bang tono ng boses niya sa natatandaan ko? Ano kaya magiging pakiramdam ko kapag tinawag niya akong daddy? Masaya? Malungkot? Masakit? Hindi niya alam. Ayaw niyang mag-expect ng malaki sa imposible. Bumalong pang luha ni Kenji na pagtanto niya ng dami niyang na-miss na events at kaganapan sa buhay ng kanyang mag-ina. 4th, 5th at 6th birthday ni Noah. Ilan lamang yon at habang iniisip niya yon parang nahati at nadudurog ang puso niya. Kumikirot yon na kagaya ng mga binti niya nang may masmasan siya pagkatapos ng aksidente at makitang naipit yon sa pintuan ng kanyang sasakyan. Makakabawi pa kaya ako? Papayagan ba ako ni Britney na makabawi pa? Kung ayaw niya sa akin. Pwede kayang sa anak na lang naming dalawa? Paano ko yun sasabihin? Sisimulan ng hindi ko sila muling masasaktan. Matapang siya pero sa mga sandaling iyon ay batid niya sa kanyang sarili kung gaano pala siya kaduwag. Noon matapang lang siya dahil kompleto siya. Ngayong may kulang sa kanya't diferensya, pinalabas nitong tunay na siya. Hindi siya matapang, duwag siya. Mahina siya, walang binatbat at isang talunan. Bago magsimula ang competition ay mahaba-haba pang naging paglalakbay ng imagination ni Kenji sa kung paano niya hindi sila nagkahiwalay na pamilya. Siguro nadagdagan ng anak nila. Siguro kung pinili niyang pamilya doon sa part na operahan si Britney sa kornea. Siguro masaya pa rin sila hanggang sa mga araw na yon. Walang ibang nadamay kagaya na lang ng mga magulang ng batang babae nakatabi ng kanyang anak na si Noah. At panay ang bigay ng mga munti at inosenteng mga ngiti sa mga katabi nila. Wala sanang inosenteng batang kagaya niya, na bagamat wala pang kaalam-alam sa mundo, hindi maglalaon ay malalaman din ito sa takdang panahon, ang sinapit ng magulang na alam ni Kenji na siya rin ang may kagagawan. Siya ang nagpakasal dito dahil lang sa kanyang pinagselosa noon. Siguro, kagaya na ako ni Odessa ngayon na nabubuhay sa pinangarap niyang pamilya. Ilang sandali pa'y nagsimula ng live painting, competition na tatagal ng 2 oras. Ang tema noon ay ang aking inspirasyon upang bigyan ng kalayaan ng mga kalahok na palawakin ang imahinasyon. Doon din masusukat ng mga judge kung gaano kalalim ang pag-intindi ng bawat isa sa lalim ng emosyon sa pamamagitan ng mga magiging obra nila. Isa yun sa basehan nila. Parang maganda rin ito. Turo ni Britney na lingid sa kanyang kaalaman ay entry painting ng dati niyang asawang si Kenji. Ang ipininta nito ay family picnic kung saan may buong pamilya ang nasa larawan. Base sa details nito ay masaya sila. Akma sa temang inspirasyon na hindi alam ni Kenji kung paano niya yun nagawang matapos agad. Pasok na pasok sa ibinigay nilang team. Tapos na ang itinakdang oras ng competition at nasa part na sila na pagpili ng mga mananalo. 5 kalahok ang binibigyan nila ng award at ang iba pa ay special award na base sa mga kategory na papasok ang mga entry nila. Tama, pero merong kulang. Siguro sa pagmamadali niya matapos, maaari rin sa sobrang niyang excitement. Nang matapos ang pag-uusap ng mga judges ay luminya na sila sa unahan upang ibigay ang certificate at awards. Nagwagi si Kenji ng 3rd place at hindi niya yun inaasahan. Ito rin ang unang competition kasi nasinalihan at mababa doon ang kanyang expectation. Hindi niya inaasahan na makakakuha ng award. OMG sir! Kasamang painting niyo sa mga nanalo, bulalas ng kanyang caregiver.
Napatingin na si Kenji sa unahan, nakakatapos lang makausap ang kapatid na si Althea sa chat. Kumuha siya ng mga larawan para isan dito dahil nanghihingi ito ng proof na naroon nga ang dating asawa. As usual, inalas ka na naman siya nito na hindi niya na pinatulan pa. Sanay na siya sa kapatid niya. Oo nga, tila maupos na tugon ni Kenji na para bang hindi pa rin makapaniwala sa naging resulta. Bilang baguhan na hindi niya inaasahan na may makukuha siyang award. Malaking bagay nang makasali siya doon. Yung manalo pa kaya kahit na pangatlo lang? Sobrang laking achievement na iyon sa gaya niyang baguhan pa lang sa larangang iyon. Muling uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Ibig lang sabihin noon ay malalapitan niyang asawa dahil nasa stage 2 at nangunguna sa nagbibigay ng award. Kumabog na ang puso ni Kenji. Hindi niya batid kung anong magiging reaksyon niya oras na magdaop ang kanilang mga kamay at magtamang mga mata. Sigurado siyang makikilala siya ni Britney. Nasa pagitan ng pagdesisyon ni Kenji kung pupunta pa ba ng stage o ipapakuha na lang niya sa caregiver. Gamitin na kaya niya pagiging disabled niya para maging excuse na wag ditong makalapit. Natatakot siya na baka hindi mapigilan ng sariling umiyak. Litong-lito siya at labis na doong nababahala. Anong kinatatakutan mo? Wala ka namang masamang ginagawa. Hindi mo rin expected na makakasali ka sa mga winners, Kenji. Grab the opportunity. Minsan lang ito. Paano kung ito ng una at huli? Nang tawagin siya upang tanggapin ng award ay napaayos ng tayo si Britney. Tutok na tutok ang mga mata niya sa bulto ng katawang nakasakay sa wheelchair at tinutulak ng caregiver nito upang tanggapin ang award. Pamilyar yon, sabi ng puso niya. Hindi niya lang mapatunayan kung saang anggulong pamilyar. Ilang segundong nakaramdam siya ng awa. Hindi dahil si Kenji yon. Hindi niya ito nakilala sa haba ng buhok na nakapusod sa likod at sa tumubong balbas sa buong muka. May black sunglasses sa ulo at nakagray-tong sweater. Habang papalapit tinuburo pang mga mata ni Britney sa mga binti nitong siyang may problema. Dumaan sa isip niya kagaya niyang kalahok noon. Para rin kasi siyang paralisadong nakakulong. Magkaibang sitwasyon nga lang. Malapit siyang ngumiti na tumaas ang paningin sa muka. Oh wow, kahanga-hanga. Sa kabila ng disabilities niya ay nagawa pa rin niya ang hilig. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng insecurity sa iba. Komento ng MC ng naturang event. Napawi ang mga ngiting iyon na mapagsino niyang lalaking lula ng wheelchair. Kumabog ng puso niya. Ilang beses siyang kumurap dahil baka namalikmata lang siya. Subalit hindi. Pamilyar ang mga mata nito na noon ay madalas na nalilisik sa pagiging dominante at manipulative. Subalit ngayon ang mga matang yun ay walang pagkakaiba sa mata ng inabando ng tupa ng mga kasama. Hindi tupa ang umabando na, ngunit ang lakas ng katawan at pagiging malupit niya sa nakaraan. Si Kenji Barruel, ang dati niyang asawang lalaking iyon. Ang lalaking ilang beses niyang hiniling na sana huwag niya nang makita pa. Anong nangyari sa kanya? Muling bumaba ang mga mata ni Britney sa mga binti ng dating asawa habang papalapit ito ng papalapit sa kanilang banda upang kunin ang kanyang award. Naipilig niya ang ulo. Hindi, baka dinadaya lang siya ng mata. Hindi mag-aaksay ang asawa niya sa ganitong event. Businessman ito. Isa pa imposibleng bigla siyang malumpot walang gawin ng pamilya niya. Mayaman sila. Naisip niyang hindi na pagpapakita ni Althea sa kanila at kawalan ng oras at panahon. Si Kenji bang dahilan noon? Nablangko pang isipan ni Britney na makita niyang kumawala sa labi ng dating asawa ang isang ngiti na sa buong pagsasama nila noon ay ngayon niya lang nakitang malungkot. Talunan at para bang walang kalaban-laban. Miss Joanna, untag na katabi niya dahil literal na bigla siyang natulala sa kawalan matapos na mapalingon sa pwesto ng anak na si Noah. At muling ibalik yon kay Kenji. Ibibigay na po natin ang award sa winner. Hindi niya nakilala ito dahil gumamit ito ng pseudonym sa kanyang obra, Renovo Nova Espes, na may kahulugan na muling pagbangon at bagong pag-asa. Hindi malaman ni Britney kung bakit biglang nanakit ang dibdib niya. Dapat ay galit siya, dapat ay nagwawala siya, dapat dumidistansya siya. Pasensya na't nag-space out akong bigla. Ani at binigay ang award para dito. Tumagal ng ilang segundong magkadaop ang kanilang palad, walang salitang namutawi sa bibig ni Kenji. Habang hawak ang mainit na palad ng dating asawa, nakatitig lang siya sa mukha nito. Doon pa lang ay masaya na siya. Congratulations, Renovo Nova Espes. Hindi na rumihistro pa sa isipan ni Britney kung paano niya natapos ang awarding. Hanggang first place at ang picture taking nito.
Pagkatapos kasi noon ay agad na siyang humiwalay sa kanila upang puntahan ng mga anak. Bigla siyang nagpanik na makitang wala doon ang mga bata sa pwesto kung saan niya iniwan ang mga ito. Maging sinama ng Elsa at Yaya Tina ay wala doon. Miss Joanna, lapit sa kanya ng head organizer pero kagad niyang pinutol ito. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Po, ayon sa flow ng event ay magkakaroon pa ng picture taking at usap-usap. Pero sa tingin ni Britney hindi niya na sila mapagbibigyan pa. Ang tanging gusto lang niya ng mga sandaling iyon ay ang makalayo at makaalis sa lugar. Doon pa lamang siya mapapanatag. I'm sorry, hindi na ako magtatagal. Sa susunod na lang ulit, may biglaan na kailangan lang akong puntahan. I hope you understand. Pilit ang mga ngiti ni Britney, pinili niyang maging kalmado. Parang bumabalik na naman kasi sa kanya ang trauma sa mga nangyari noon sa nakaraan. Idagdag pa sa katotohanang nasa isang lugar na yun si Kenji. Paano kung nagpapanggap lang ang lalaki na disable tapos kukunin itong anak niya at ilalayo na naman sa kanya? Hindi niya yun kakayanin. Mababaliw siya. Please excuse me. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Manang Elsa. Nagsimula na siyang lumakad upang hanapin kung nasan sila habang nasa tenga ang cellphone. Mababakas na sobrang stress sa kanyang mukha, mas dumami pa naman ang tao, kung kaya mas lalo pa siyang namroblema. Hinawakan na niyang noo, nag-iisip ng mga dapat niyang gawin. Hindi na siya mapalagay. Baka kung saan na napuntang mga anak niya ngayon. Manang Elsa, nasa na po kayo? Nahigit ni Britney ang kanyang hininga nang mahagip ng kanyang mga mata paglapit sa banda niya si Kenji. Tinutulak to ng caregiver. Mabilis siyang napaiwas ng tingin. Madam Britney, bumili lang po kami ng... Uuwi na tayo. Po? Tapos na ang... Oo, kaya uwi na tayo. Halos mapunit ang lalamunan ni Britney. Hindi pa rin nakakahinga ng maluwag kahit na wala namang nangyari sa mga anak. Kasama to ni naman ng Elsa na may binili lang pala. Bilisan nyo. Sabi ko sa inyo magpapaalam kayo. Napakunot ng noon ni Manang Elsa nang marinig ang boses ng kanyang amo. Nakasigaw ito para bang may tinatakasan. Tama ng laro, Noah. Andrea, bilis na. Doon niyo ubusin yung ice cream. Mukhang may nangyari sa mommy niyo at kailangan na nating pumunta kaagad. Anong nangyari? Si Tina. Hindi ko alam. Galit na galit si Madam Britney. Ha? Naku, sabi ko sa'yo, magpaalam tayong bibili lang saglit ng ice cream eh. Nagkukumahog na binitbit na nila ang mga braso ng dalawang bata habang abalang atensyon ng mga ito sa ice cream na hawak na kumakalat na rin sa kanilang mga kamay. Noah, ano ba? Sabing doon na kainin. The ice cream is leaking, Manang Elsa. Right, Yaya Tina. Look, it's leaking, gaya na rin ni Andrea ang sinasabi ng kanyang kapatid. Tumigil sila sa paghakbang upang punasan yun ng tissue. Pagagalitan sila ni Britney kapag nakitang nalilimahid sa dungis ang mga bata lalo na't napakalagkit noon. Hindi nila natatanggihan ng mga ito nang mag-ayang bumili ng ice cream. Mukha naman kasing magtatagal pa si Britney at hindi sila mapapansin. Kaso hindi ganun ang nangyari. Nang malapit na sila sa inang si Britney, yung sa mga sandaling yun ay bala na may kapagpalitan ng tingin kay Kenji na may ilan di pang distansya sa kanila hindi inaasang nabunggo ni Andrea si Kenji. Bumagsak ang ice cream nitong hawak sa kandungan ni Kenji na mabilis na napasinghap. Pasensya na po. Agad na hingi na pasensya ni Yaya Tina na pinunasan na ng tissue yon. Gaya ni Britney hindi nito nakilalang dating amo. Andrea kasi, hindi ka nag-iingat eh. Sorry po. Pabebeng sambit na ni Andrea. Parang gustong liparin na ni Britney ang distansya nila na makitang pangyayaring yon. Para siyang aatakihin sa puso, lalo nang makita niyang titig na sa mukha ni Noah si Kenji. Hindi lang yon, gayon din ang anak niyang si Noah nakatitig na sa mukha ni Kenji. Hindi na alam ni Britney ang gagawin. Kung lalapit siya sa kanila, baka mag-cause yun ng kung ano pang kaguluhan. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Malalaki ang hakbang na lumapit na siya doon. Ang tanging goal niya ngayon ay ang mailayo ang kanyang anak kay Kenji. Gusto mo ng ice cream? Kapalit ng pagpapatawad mo sa nagawa ng kapatid ko. Unat ni Noah ng ice cream sa tunay na ama. Napapreno si Britney. Isang hakbang na lang at mahahablot na niya dito papalayo ang anak. Subalit hindi niya pwedeng gawin. Magtataka si Noah kung bakit gano'n ang reaksyon niya, gayong siyang nagturong maging mabait sa kapwa-tao, lalo na at sa may mga kapansanan. Hindi nito kayang tuyuin ang pants mo, pero may malaman mo na sincere kami sa paghihingi ng tawad. Come on, get it now. It's already melting and leaking on my hands. Sa unang pagkakataon muli nakita ni Kenji ang kanyang anak sa malapitan. Namula pa ang kanyang mata, muling nanghapdi yun.
Gusto na niyang yakapin ng bata, isakay sa kanyang kandungan at yakapin ng mahigpit na mahigpit habang sinasabi kung gaano niya ito na-miss, kung gaano siya nangungulila. Gusto niyang humingi ng tawad sa kung sasabihin ng ina nitong lumuhod siya. Kahit na lumpo ay pipilitin niyang gawin upang muli lang siya nitong mapatawad. Walang ano-ano'y tinanggap niya ang ice cream. Dumampi ang munti nitong kamay sa kanyang palad. Sa likod ng kanyang isipan ay masayang masaya siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang bigat ng puso niya. Sa bigat noon, parang anumang oras ay iiyak na siya. Dati ang dami niyang gustong sabihin kapag nagkaharap ang anak. Ngayong nasa harap na niya ito, naglaho ng lahat ng iyon, yung tipong na blankong buo niyang isipan sa mga sinaulado. Salamat. Nakatitig pa rin ang mga mata niyang nakahinang sa inosenteng mukha ng anak. You're welcome, ngiti nitong nagpakita ng mga ngiping mapuputi. Nakagaya ng tubo ng ngipin niya. Sa akin yan pero dahil may kasalanan ng kapatid ko, sa'yo kung kaya naman ay pinapaubaya ko. Natikman ko na rin naman, hindi na ako lugi. Ngisi pa ni Noah na maganang loob sa kaharap niyang lalaki. Hindi may tatanggi ni Britney ng anak niyang bata. Siguro kung nag-ahit lang siya ng muka, mas lalong madedipina na siya ang ama ng batang kaharap. Kung ginawa niya yun, sana'y nakilala siya ni Noah. Let's go, kiddo. Uuwi na tayo. Sigaw ni Britney na hindi na kinakaya ang kanyang nakikitang tagpo doon. Ano ang gagawin ni Britney ngayong muli niyang nakita si Kenji? Muli ba'y ilalayo niyang anak sa ama nito? Ano ang gagawin ni Kenji ngayong nagkaharap na siya, si Britney at ang anak? Magawa kayang mayakap at makasama ni Kenji si Noah? O ipagkakait ito ni Britney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.